Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroon, ano man ang ating mga ginagawa, una at higit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasaadin ang pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Nabubuhay at nagkahari, iisang Diyos, magpas sa walang hanggan. Mga kagabay, sa panahon ito, panahon ng Kwaresma, ipinangaral ng ating simbahan ang pagdasal, pag-aayuno, at kawang-gawa. Tulad nga ng ginawa ng ating Panginoon, ay matapos siyang manalangin ng 40 days at 40 nights, tinukso siya ni Satanas. Si Jesus bago gagawa ng isang bagay at pagkatapos gagawa ng isang bagay, ay laging nananalangin. Kaya sa panahon ng Kwaresma, isasagawa natin ang hindi natin magagawa sa loob ng maraming buwan, sa loob ng isang taon. Sa ngayon ay sa episode na ito, bigyang buhay natin itong pangaral ng Panginoon na humingi at bibigyan, kumatok at bubuksan, maghahanap at masusumpungan o matatagpuan. Ito yung kasagutan ni Jesus nang siya nga ay nangangaral at tinanong siya kung paano manalangin. So, hihingi tayo, kakatok tayo, at maghanap tayo. At sa ating paghingi, kailangan alam naman natin na hindi lahat ng bagay na ating hingin maipagkakalob sa atin, maibibigay ng ganun-ganun na lamang. Kailangan natin ang talagang alamin kung ang isang bagay na nais nating hingin sa Diyos sa ating panalangin ay karapat-dapat tayo at karapat-dapat ay pagkakalob sa atin ng Diyos. Pag-aralan natin mabuti. At ang salitang kumatok ay hindi ito nauukol doon sa mga pintuan o sa mga gate na kailangan katukin upang buksan. Ang kakatukin natin dito ay ang puso ng Diyos. Kakatok tayo sa kanyang puso. At yung maghahanap, ang ating pananaw dyan ay yung maghahanap tayo ng mga paraan, magandang paraan upang makakarating sa Diyos ang ating mga panalangin. Kung tayo ay ihingi ng anuman sa Diyos, titingnan natin sapagkat maalaala natin, kung maalaala pa natin, sinabi ng Panginoon na sa 2 o 3 o higit pang magkakasama upang manalangin, nandyan ako sa gitna. Hindi sinabi ng Panginoon na sa harapan ng isang manalangin, nasa harapan siya ng nanalangin upang ito ay kanyang dinggin. Sa madaling salita, ang ating panalangin ay hindi dapat magiging napaka-personal. Tulad halimbawa ng makakita tayo ng magandang trabaho, magkaroon tayo ng maraming pera, manalo tayo sa loto. Manalangin tayo ng mga bagay na karapat dapat tayong bigyan ng Diyos. Yung mga bagay na maibabahagi din natin sa ating kapwa, ma-share natin sa ating kapwa. Kaya yung nga ang sinasabi niya ni Jesus nang siya ay magturo kung paano panalangin. Kumatok, humingi at bibigyan, kumatok at bubuksan, maghahanap at matatagpuan. Ito
hindi natin ito mabubuo kung hindi nakatuon ang ating pananaw sa Diyos, sa ating kapwa, at sa ating mismong panalangin. Kaya, pag-aralan natin ang tatlong hakbang na ito. Alam naman natin na sinabi ng ating Panginoon na sa ating paghiling, una at higit sa lahat, hanapin natin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katarungan. Ang kaharian ng Diyos, iyan ang kabutihan. Sa madaling salita, dapat ang ating hingin ay nakakabuti para sa atin at nakakabuti para sa kapwa. Hindi magandang panalangin ang ipanalangin natin na mapasama ang ating kaaway o ang ating kagalit. Masamang panalangin yan. At lalong hindi maganda ang panalangin na masyadong personal. Tingnan natin si Jesus sa kanyang bago niya isinuko ang kanyang sarili para sa kanyang kamatayan. Nanalangin siya sa hardin ng Getsemani. Pinagpawisan siya ng dugo, umiiyak siya. Ayaw niyang matuloy ang kanyang paghihirap, ang kanyang pagpakasakit. Ngunit ano ang kanyang sinabi? Naaayon sa kagustuhan ng Ama, hindi sa kanyang kagustuhan ni Jesus na ayusin. Sa madaling salita, nandyan yung magpakumbaba. Kung manalangin tayo, magpapakumbaba tayo. May puso tayong mapagpapakumbaba at marunong magpapasalamat. Matapos natin maihingi sa Diyos ang ating nilanais, magiging matatag ng ating pananalig na matanggap natin. Sapagkat mahiwaga ang paraan ng Diyos. Minsan akala natin hindi narinig ng Diyos ang ating panalangin. Iba ang kanyang ibinigay kaysa ating panalangin. O kaya, maaaring ang ating panalangin, inaantala muna ng Diyos sapagkat may mga bagay-bagay pa na dapat nating ayusin tayong nanalangin. Ika nga, bago tayo humingi, pag-aralan natin mabuti ang ating hihingin at bago tayo kumato, kailangan mismo ang ating mga puso ay magpakababa sa pusong ating kakatukin. Sapagkat ang puso ng Diyos umaapaw sa awa, umaapaw sa pagmamahal. Sabi nga, pagka sa ating paghiling sa Diyos, matatagpuan natin ang kanyang kaharian, ang kabutihan, ang makadiyos ng mga bagay-bagay, ipagkakaloob sa atin ng Diyos, ang ating mga kahilingan, siksik, liglig, at umaapaw. Napakaganda kung itong tatlong ito ay ating pagdudugtungin na naangkop sa ating pangangailangan. Bakit hingin natin ang bagay na ito? Sapagkat sa kabubuti ito natin sa ating sarili, sa kabubuti ng ating kapwa, at higit sa lahat, ito ang nais ng ating Panginoon. Magiging mapagpakumbaba tayo. May mga mananalangin na manalangin lang kung nangangailangan. At kung hindi mapagbigyan, nagmumura pa. Hindi ganyan ang Diyos na nagbibigay o na nakikinig sa ating mga panalangin. Kailangan din may puso tayong mapagpapakumbaba. At ang ating hinihiling ay hindi nakaka-api sa kapwa, hindi nakakalamang sa kapwa, hindi lamang para sa ating mga sarili. Ang katok dito ay hindi katok sa pagkuhan. Ulitin natin, ito ay katok sa puso ng Diyos. Kakatok tayo sa puso ng Diyos upang masaapa sa atin ang ating kahilingan.